Ano nga ba ang mga eksaminasyon na gagawin kapag ikaw ay nagpa-check up ng iyong mga mata? Hi mga idol, ako si Doc Dongs. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops! Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung mga eksaminasyon na gagawin sa inyong mga mata kapag kayo ay nagpa-check up. Tara, let's discuss! Kapag ikaw ay nagpa-check ng iyong mga mata, ay hindi lamang yung linaw ng paningin ang chine-check sa inyo. Dahil marami pang eksaminasyon ang kailangan gawin para maging sulit ang inyong pagpapakonsulta. At napaka-importante sa aming mga ophthalmologist na ma-examine kayo ng may sistema or sistematiko para walang makalimutan at magawa ang mga bawat eksaminasyon ng maayos. Pero unang-una dyan, syempre, kailangan ma-examine muna ang linaw ng iyong paningin or kung hanggang saan na lang ang kaya mong makita. Sinusukat ito gamit ang tinatawag na visual acuity. At isa sa mga ginagamit namin para masukat ang visual acuity ay yung tinatawag na Snellen chart. Na kung saan, merong chart sa harap ng pasyente, mga 20 feet away mula sa kanya, na naglalaman ng iba't ibang letra na merong iba't ibang sukat, na nagsisimula sa malalaking letra mula sa taas na bahagi at paliit ito ng paliit habang ito ay pababa ng pababa. Ito ang objective na paraan para masukat kung gaano kalinaw na lang ang iyong nakikita. Meron kasing katumbas na visual acuity sa gilid ng bawat linya ng mga letra. At ang pinakalinya na kaya mo pang basahin or makita ay yun ang katumbas ng iyong visual acuity. Ang normal na visual acuity ng mga malilinaw ang paningin ay 20/20. Bukod sa linaw ng paningin sa malayo, ay sinusukat din ang linaw ng paningin syempre sa malapit. Meron din kaming near vision chart na meron din katumbas na visual acuity. May video na nga pala ako nagawa about visual acuity at kung paano nyo masusukat ito kahit kayo ay nasa bahay lamang. Kasama sa pagsukat ng linaw ng paningin ay pinapasilip din namin sila sa pinhole or yung mga maliliit na butas. Dahil kapag mas luminaw ang paningin nyo kapag sumilip kayo sa pinhole, ay pwede ito magsabi na ang paglabo ng inyong paningin ay dahil sa grado sa mata. Napaka-importanting malaman kung gaano kalinaw or gaano kalabo na lamang ang inyong mga paningin dahil nakadepende dito ang tamang diagnosis at kung paano ito i-manage ng maayos. Bukod sa linaw ng paningin ay kailangan din ma-examine ang inyong mga pupils or yung butas na maliit sa harap na parte ng ating mga mata. Dito pumapasok ang ilaw para ma-focus ito ng maayos sa loob ng mata at makakita tayo ng malinaw. Kailangan suriin ang hugis, laki at reaksyon nito sa ilaw dahil pwede ito magbigay ng idea kung meron nga bang problema hindi lamang sa mata kundi sa ibang parte na rin ng ating mga katawan tulad ng utak. Nagre-react kasi ang ating mga pupils at nag-iiba ng sukat base sa reaksyon nito sa ilaw. Kapag ito ay nasilawan ng ilaw ay nagko-constrict ito at lumiliit para maiwasan ang pagkasilaw. At kapag madilim naman ay nagdadilate or lumalaki ito para mas makapag-adjust tayo sa madidilim na lugar. At anything na magkaroon ng problema sa reaksyon nito ay nagsasuggest ito na may problema sa mata or sa ibang parte ng katawan tulad nga ng utak. Ang next naman na kailangan examinin ay yung mga extraocular muscles. Ang extraocular muscles, ang set ng muscles na nagko-control ng paggalaw ng ating mga mata. Dapat nagwo-work sila together para maging sabay at maayos ang paggalaw ng dalawang mata. Dahil kapag nagkaroon ng problema sa isa sa mga muscles, ay pwede ito mag-cause ng pagdoble ng paningin at problema sa alignment ng mata tulad ng pagduduling or pagbabanlag. Pinapatingin namin sa aming mga daliri ang mga pasyente at pinapasunod ito dito para nakikita namin kung tama at maayos ang paggalaw ng kanilang mga mata. O di kaya ay nagkakaroon ng limitation sa paggalaw ng isa sa mga ito na pwedeng magsabi na may problema sa mata ng mga pasyente. Ang pang-apat na kailangan din ma-examine sa inyong mga mata
ay ang pressure sa loob nito or yung tinatawag na intraocular pressure or IOP. Meron kaming aparato na ididikit sa pinakaharap na parte ng inyong mga mata para masukat ang pressure sa loob nito. Meron naman kaming nilalagay na anesthesia para hindi maramdaman ang pagdikit ng aparato at nilalagyan din namin ng pampakulay para mas masilip namin ng maayos kung ano ang tamang pressure sa loob ng inyong mga mata. Ang pagsukat ng pressure ay napaka-importante lalo na sa mga pasyenteng merong tinatawag na glaucoma. Dahil ang mataas na pressure sa loob ng ating mga mata ay pwedeng mag-cause ng pagkasira ng optic nerve or ugat sa likod ng mata na pwedeng mag-cause ng pagkabulag. Meron na akong video na nagawa about glaucoma kung gusto nyong malaman ang sakit na ito. Ine-examine din namin ang tinatawag na visual field or yung lawak ng ating mga paningin. Chine-check namin ng mabilisan kung meron nga bang problema sa lawak ng paningin or sa ating mga peripheral vision. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pagsabi sa pasyente na tumingin lamang sa aming mga ilong at pansinin sa kanilang mga peripheral vision kung ilang mga daliri ang aming mga pinapakita. Kailangan matest ang iba't ibang quadrants ng kanilang mga nakikita. At tetestingin namin kung gaano kalawak or kalayo na lang ang kanilang nakikita. Ang lawak ng paningin ay napaka-importante rin para ma-diagnose ng maayos ang mga iba't ibang sakit sa mata. Next, kailangan din ma-assess ang external na itsura ng ating mga mata at yung paligid na parte nito. Tulad ng eyebrows, talukap or eyelids, yung paligid na parte ng mata at pati na rin yung pagkapantay ng inyong mga mukha. Chine-check namin kung merong pagluwa or yung pag-bulge ng mata, kung merong pagbagsak ng talukap, mga kakaibang bukol or nunal sa paligid ng mata, mga kulite at marami pang iba. Actually, pagpasok pa lang ng pasyente ay inoobserbahan na namin ang itsura ng kanilang mga mata at paligid nito. Bukod sa external examination ng mga mata, ay kailangan din ma-examine ng maayos ang mga iba't ibang parte nito. Kailangan mag-undergo ng tinatawag na slit lamp examination. Ito ay yung aparato or makina na ginagamit namin na kung saan ipapatong ng pasyente ang kanilang mga baba at ididikit ang kanilang mga noo. Iilawan ang inyong mga mata para mas masilip ito ng mas maayos, ng magnified or mas zoom in. Mas makikita ang mga iba't ibang structures at parte ng mata at malalaman kung meron bang problema dito. Lalo na yung mga maliliit na detalye na hindi kayang makita ng normal na mata lamang. Dahil marami pang maliliit na pagbabago sa loob ng ating mga mata na kailangan ng aparato na tinatawag na slit lamp. Lastly, ay pwede rin magsagawa ng tinatawag na fundoscopic examination. Ito ay para naman makita ang parte sa loob ng ating mga mata, tulad ng optic nerve, retina, mga blood vessels, at iba pa. Ang optic nerve kasi kailangan din ma-examine ang sukat, ang kulay, at ang itsura nito. Ganon din ang retina. Kailangan makita kung may pagbabago dito, masilip ang mga blood vessels nito, at malaman kung may problema sa macula or yung responsable sa sentrong paningin ng ating mga mata. Pwede itong gawin kahit hindi dilated or maliit. Kaya lang medyo limited lamang ang makikita natin. Pero minsan kung nagko-consider kami na may problema sa likod, ay kailangan itong i-dilate para masilip ng mas maayos at mas malawak ang likod ng inyong mga mata. May ipapatak na gamot sa inyong mga pupils para lumaki ito at mas masilip ang loob ng mas maayos. Marami pang ibang mga eksaminasyon, pero itong mga sinabi ko, yung mga pinaka-basic na kailangan gawin. Lahat ng mga eksaminasyon ay importante na magbibigay ng iba't ibang impormasyon para makapag-diagnose tayo ng maayos at ma-manage ang sakit ng mas maayos. Dahil iba-iba ang problema sa ating mga mata at iba-iba rin ang tamang treatment para sa mga ito. Kaya dapat tama ang diagnosis para tama din ang treatment na nakasalalay sa tamang eksaminasyon ng inyong mga mata. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na kung ano yung mga pwedeng gawin sa inyo kapag kayo ay nagpa-check up ng inyong mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on the next video.